Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, kung may pananampalataya sa Diyos, biyaya ay wagas. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 14 na kabanata. Ang kamatayan ni Juan Bautista. Noong panahong iyon, narinig ni Herodes ang pinuno ng Galilea ang tungkol kay Jesus. Siya talaga si Juan Bautista na nabuhay muli, ang sabi niya sa kanyang mga opisyal. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sapagkat noong una, si Herodes ay nag-utos na arestuhin si Juan at ipinagapos niya ito at inilagay sa bilangguan. Ginawa niya ito dahil kay Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Minsan ay sinabi ni Juan Bautista kay Herodes, "Hindi tama na ikasal ka kay Herodias." Nais siyang patayin ni Herodes, ngunit natakot siya sa mga Hudyo dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Noong kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias sa harap ng buong grupo. Tuwang-tuwa si Herodes na ipinangako niya sa kanya, "Isinusumpa ko na ibibigay ko sa iyo ang anumang hilingin mo." Sa mungkahi ng kanyang ina, hiniling niya sa kanya, "Ibigay mo sa akin dito at ngayon ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa pangakong binitiwan niya, sa harap ng lahat ng kanyang mga panauhin, ay nag-utos siya na pagbigyan ang kanyang hiling. Kaya pinapugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. Ang ulo ay dinala na nakalagay sa isang plato at ibinigay sa batang babae na dinala nito sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, dinala ang kanyang katawan at inilibing ito. Pagkatapos ay pumunta sila at sinabi kay Jesus. Pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki. Nang marinig ni Jesus ang balita tungkol kay Juan, siya ay umalis doon sakay ng isang bangka at nagtungo sa isang malungkot na lugar ng mag-isa. Nabalitaan ito ng mga tao, kaya umalis sila sa kanilang mga bayan at sumunod sa kanya sa lupa. Bumaba si Jesus sa bangka at nang makita niya ang napakaraming tao, napuno ng habag ang kanyang puso sa kanila at pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. Nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Gabi na at ito ay isang liblib na lugar. Paalisin ang mga tao at hayaan silang pumunta sa mga nayon upang bumili ng pagkain para sa kanilang sarili." "Hindi nila kailangang umalis," sagot ni Jesus. "Kayo mismo ang magbibigay sa kanila ng makakain." "Ang mayroon kami rito ay 5 tinapay at 2 isda," sagot nila. "Kung gayon, dalhin sila rito sa akin," sabi ni Jesus. Inutusan niya ang mga tao na umupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagputol-putol niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. Pagkatapos, pinulot ng mga alagad ang 12 bakol na puno ng natira.
Ang bilang ng mga lalaking kumain ay humigit kumulang 5,000. Hindi pa nabilang ang mga babae at mga bata. Lumakad si Jesus sa tubig. Pagkatapos ay pinasakay ni Jesus ang mga alagad sa bangka at nauna sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinaalis niya ang mga tao. Matapos paalisin ang mga tao, umakyat siya sa isang burol ng mag-isa upang manalangin. Nang sumapit ang gabi, si Jesus ay nag-iisa doon. At sa oras na ito ang bangka ay malayo sa lawa, na tinatangay ng mga alon sapagkat ang hangin ay humihip laban dito. Sa pagitan ng 3:00 at 6:00 ng umaga ay narating ni Jesus ang mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nang makita nila na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, sila ay natakot. Isa itong multo, sabi nila, at napahiyaw sa takot. Agad na nagsalita si Jesus sa kanila. Lakas ng loob, sinabi niya. Ako ito, huwag kayong matakot. Pagkatapos ay nagsalita si Pedro. Panginoon, kung talagang ikaw nga, utusan mo akong lumabas sa tubig patungo sa iyo. Halika, sagot ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog sa tubig. Sagipin mo ako, Panginoon, daing niya. Kaagad na inabot ni Jesus at hinawakan siya at sinabi, Ang liit ng pananampalataya mo, bakit ka nagduda? Sumakay silang dalawa sa bangka at humina ang hangin. Pagkatapos ang mga alagad sa bangka ay sumamba kay Jesus. Tunay na ikaw ang anak ng Diyos, bulalas nila. Pinagaling ni Jesus ang may sakit sa Genesaret. Tinawid nila ang lawa at nakarating sa Genesaret, kung saan nakilala ng mga tao si Jesus. Kaya't ipinatawag nila ang mga may sakit sa buong palibot ng lupain at dinala sila kay Jesus. Nakiusap sila sa kanya na hayaan ang mga may sakit na hawakan man lang ang gilid ng kanyang balabal. At lahat ng humipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.